Muli po, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSGO, Batasin Outreach, Taytay Rizal. Bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muli manalangin. Ama, sa pangalan na Jesus at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, muli o Diyos, sa oras na ito, patuloy kaming humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasalang nagawa laban sa iyo, isip, salita at gawa. Salamat o Diyos sa patuloy mong pagtugon at pagbibigay ng biyaya ng kapatawaran sa bawat isa sa amin. Gabayan mo kami at patnubayan sa oras na ito na pag-aaral ng salita mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga kapatid, tayo ay mag-usap sa maiksing oras, kaya hinihiling ko po sa bawat isa ang inyong mataimtim na pakikinig at pagsubaybay sa atin pong pag-aaralan. Everything is a seed. Pinamagatan ko po ito ng ganito. Dahil lahat ng bagay na gagawin mo, iisipin mo, sinasabi mo, ginagawa mo, ibinibigay mo, lahat ng ito ay binhi na laging may pag-aani. Amen po ba? Sabi ng talata sa Genesis chapter 8 verse 22, hanggang naririto buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init, ang araw at gabi hindi mapapatid. Maliwanag po mga kapatid, sa talata pong ito, pinatutunayan na the kingdom of God operates in the principle of sowing and reaping. Ito po ang cycle na itinakda ng Diyos at hindi maaaring baguhin ng tao. Amen po? Makinig pong mabuti. A seed that does not produce harvest violates the word of God. Kaya nga po, hindi po pwede na ikaw ay isang mananampalataya na iniligtas na ng Diyos, hindi ka po maghahasik ng magandang balita tungkol sa planong kaligtasan ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba? At kailangan po na pag sinagawa mo ito, siguradong magbubunga at marami pong maliligtas kung tutugon ka sa sinasabi ng Panginoon na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po? Katulad po ng sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Sa Tagalog po, napakaliwanag sa talata, aanihin ng sino man ang mga pinagagagawa niya. Amen po ba? Saan ka ba nagtatanim? Barkada, alak, pulutan, party-party, o nagsishare ka ng gospel, nag-i-evangelize ka, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Amen po ba? Saan mo ba gustong umani? Kaya sa oras na ito, kailangan mo kapatid na maunawaan na kailangan mong makuha, maging consistent sa pagtatanim ng binhi. Bakit po? We don't only reap what we sow or from where we sow. We also reap by how we sow. Hindi lang tayo umaani kung ano ang ating itinatanim o umaani kung saan tayo nagtatanim. Umaani tayo sa paraan ng ating pagtatanim. Kaya kapatid, kung ikaw ay isang mananampalataya, ugaliin mong humayo, mag-evangelize, mag-share ng gospel para marami ang maligtas. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Matthew chapter 7 verse 2, sa sukat na ginamit mo, doon ka din susukatin ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon dahil marami siyang paraan sa pamamagitan ng kanyang salita upang iparating sa iyo na kailangan ka kapatid ng Diyos para abutin ang mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Loobin ng Diyos na maging bukas ang iyong puso't isipan para ihayag ang kanyang salita. Salamat sa pangalan ni Jesus. God bless po sa inyong lahat.